Paano mo ibebenta ang sarili mong kinabukasan para lamang patunayan na hindi ka kulang? Paano mo titingnan ang sarili mo sa salamin pagkatapos mong tanggapin ang alok na nagmumula sa pangangailangan ng iba at hindi sa iyong puso? May halaga ba ang dangal kapag nasa harap mo ang 40 milyong piso, sapat para iligtas ang pamilyang naghihintay sa Pilipinas, pero kapalit ng isang bagay na hindi mo maibabalik kailanman? Ito ang kwento ng isang desisyon na walang tamang sagot at ng dalawang pusong hindi inakalang magtatawid sa parehong dagat ng pagdurusa. Ang init ng Saudi Arabia ay hindi tulad ng init sa Pilipinas. Dito, ang init ay parang bakal na dumidiin sa balat, humahaplos sa bawat butas ng damit at nagpapaalala sa bawat sandali na ikaw ay dayuhan. Nandito ka para magtrabaho, magsakripisyo at manatili sa iyong lugar. Sa loob ng malawak at marangyang mansyon sa labas ng Riyadh, nakatayo si Elena, 28 anyos. 5 taon na dito bilang tagapag-alaga at katulong. Ang kanyang mga kamay ay magaspang sa paglilinis, pagluluto at pag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan ng kanyang amo. Ang kanyang puso naman ay laging nasa Cebu, kasama ang kanyang inang si Aling Marta, na may sakit sa puso at nangangailangan ng mahal na gamot buwan-buwan. Si Khalid, 35 anyos, ang kanyang amo. Siya ay kilalang espesyalista sa isang pinakamalaking ospital sa lungsod, isang lalaking tahimik, laging seryoso, at bihirang magsalita ng higit sa kailangan. Sa 5 taon, hindi sila naging magkaibigan. Alam niya ang kanyang tungkulin, at alam ni Khalid na maaasahan siya. Ngunit sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Tinawag siya ni Khalid sa kanyang opisina. Ang silid ay puno ng mga libro, amoy usok ng insenso at kape, at puno ng katahimikan na parang naghihintay ng isang bagay na mapanganib. Nang tumingin si Elena sa kanya, nakita niyang hindi ito ang karaniwang amo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, pag-aalinlangan, at isang bigat na parang dadaganan siya anumang oras. Elena, simula niya, mababa at garalgal ang boses, mayroon akong hihilingin sa iyo. Isang bagay na labas sa iyong tungkulin. Isang bagay na hindi ko hihilingin kung hindi kailangan talaga. Nagkatigasan ang likod ni Elena. Ano po iyon, Sir Khalid? Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Huminga ng malalim si Khalid. Parang inuubos niya ang lahat ng lakas niya para sabihin ito. Ang ospital kung saan ako nagtatrabaho ay nagpapatupad ng bagong patakaran. Lahat ng namumuno sa departamento ay kailangang magpatunay na may kakayahang magkaroon ng anak. Sinasabi nilang baog ako. At kung hindi ako makapagbibigay ng patunay sa loob ng 6 na buwan, matatanggal ako sa trabaho. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Nagulat si Elena, hindi makapaniwala sa narinig. Baog po kayo? Pero sir, bakit po kailangang patunayan iyon ng ospital? Para sa kanila, ito ay tanda ng kalusugan at katatagan ng pamilya. Sagot niya, bumababa ang tingin sa kanyang mga kamay. Kailangan nilang makita na may magmamana ng aking pangalan at posisyon. At wala akong ibang paraan para patunayan na mali sila, kundi magkaroon ng anak. Tumahimik sila ng matagal. Ang tanging naririnig ay ang paghuni ng aircon at ang pagtibok ng sarili niyang puso. Hanggang sa tumingin ulit si Khalid sa kanya at ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay parang kidlat na tumama sa kanyang buong pagkatao. Elena, ipapanganak mo ang anak ko. Babayaran kita ng 40 milyong piso. Sapat iyon para mapagamot ang iyong ina, para makapagpatayo kayo ng bahay, at hindi na kailangang umalis pa ng bansa ng sino man sa inyo. Walang ibang makakaalam. Ipapaliwanag natin na ang bata ay mula sa isang formal na relasyon. Matapos mo manganak, malaya ka na. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Parang huminto ang mundo ni Elena. 40 milyon. Ang halagang iyon ay hindi lang pera. Ito ay buhay para kay Aling Marta. Ito ay kalayaan mula sa paghihirap, mula sa pagkakasala-sala sa utang, mula sa takot na baka isang araw ay hindi na niya makauwi ang kanyang ina. Ngunit kapalit nito, ang maging ina ng anak ng ibang lalaki, na hindi niya asawa, na hindi niya mahal, ang ibigay ang sarili sa isang bagay na labag sa kanyang prinsipyo, sa lahat ng itinuro ng kanyang ina. Lumabas siya ng opisina na parang nalilito.
Ang mga paa ay mabigat na parang nakatali sa lupa. Pumunta siya sa likod bahay, kung saan ang mga halaman ay halos matuyo sa init, at doon siya umiyak ng tahimik. Paano niya sasagutin ito? Kung tatanggi siya, mawawala ang pagkakataong mailigtas ang kanyang ina. Kung tatanggapin naman, mawawala siya ng piraso ng kanyang sarili na hindi na maibabalik kailanman. Kinabukasan, tumawag siya sa Pilipinas. Narinig niya ang boses ni Aling Marta. Mahina, pero puno ng pagmamahal. Anak, kumusta ka na dyan? Huwag kang mag-alala sa akin, okay lang ako dito. Basta mag-ingat ka palagi ha. Sa bawat salita ng ina niya, lalong bumigat ang loob ni Elena. Nais niyang sabihin ng lahat, ngunit alam niyang hindi ito matatanggap ng ina. Si Aling Marta ay lumaki na may matibay na paniniwala sa kabanalan ng pamilya at pagmamahalan. Ngunit paano kung mawala siya? Paano kung hindi na niya makita ang ina niya muli? Ma, sabi niya, nanginginig ang boses. May darating na tulong po. Magiging maayos na po ang lahat. Magpagaling po kayo ha. Darating po ako dyan agad kapag nakapag-ipon na ako ng sapat. Pagkatapos ng tawag, naglakad siya pabalik sa harap ng pinto ng opisina ni Khalid. Ilang beses siyang huminga ng malalim bago kumatok. Nang pumasok siya, nakita niyang naghihintay na ito. Hindi na may pag-asa, kundi may pagtanggap na baka tanggihan siya. Tinatanggap ko po, sabi ni Elena. Ang mga salitang iyon ay parang bato na nahulog mula sa kanyang bibig, at kasabay nito ay ang pagkawala ng isang bahagi ng kanyang pag-asa. Pero may hihilingin din po ako. Huwag niyo po akong piliting maging malapit sa inyo kung hindi ko kaya. At kapag ipinanganak na ang bata, hayaan niyo po akong umalis agad. Tumango si Khalid at sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang luha sa kanyang mga mata. Salamat Elena, hindi ko makakalimutan ang sakripisyong ito. Iginagalang ko ang iyong kondisyon. Mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat sa loob ng mansyon. Ang mga dating simpleng gawain ay napalitan ng pag-iingat at pag-iwas sa isa't isa. Sinimulan nilang itago ang kanilang plano. Walang ibang nakakaalam, kahit sinong kamag-anak ni Khalid, kahit sinong kakilala ni Elena. Inisip nila na madali lang ito, gawin ang kailangan, manganak at maghiwalay na parang walang nangyari. Ngunit hindi nila alam na ang puso ay hindi sumusunod sa mga plano. Ang mga araw na magkasama sila, ang pagtutulungan nila sa mga pagsubok, ang pag-unawa sa bawat pagdurusa. Ito ay magsisimula ng damdamin na hindi nila inaasahan. Ilang buwan na ang lumipas. Ang dating distansya sa pagitan ni Elena at Khalid ay unti-unting lumiliit. Minsan, kapag pagod na pagod si Khalid galing sa ospital, si Elena ang naghahanda ng kanyang paboritong tsaa. Kapag nalulungkot si Elena at iniisip ang ina, si Khalid ang nagpapatahan sa kanya ng walang salita. Sa pamamagitan lamang ng pag-upo sa tabi niya at pagbibigay ng kape. Hindi pa nila ito inaamin, pero nararamdaman na nila ang pagkakaroon ng pagtingin sa isa't isa, isang damdamin na ipinagbabawal ng kanilang sitwasyon. Akala nila ay magiging maayos ang lahat hanggang sa dumating siya. Isang hapon, may dumating na bisita sa mansyon, isang babaeng nakasuot ng magarang damit, may matalas na mga mata at ngiting parang may itinatagong masamang hangarin. Siya ay si Layla, pinsan ni Khalid na nagtatrabaho rin sa parehong ospital. Matagal na siyang nagtataguyod kay Khalid at lihim na umaasa na magiging asawa niya balang araw. Nang makita niya si Elena, agad siyang nagbago ang anyo. Tinitigan niya ang OFW mula ulo hanggang paa, parang sinusuri ang isang bagay na hindi dapat naririto. Khalid, sabi ni Layla, matamis ang boses pero may halong pot. Bakit hindi mo sinabing may bisita ka? O baka naman hindi lang siya basta katulong? Agad na humarang si Khalid sa pagitan nila. Si Elena ay matagal na dito. Maaasahan siya. Huwag mo siyang guluhin, Layla. Ngunit hindi nagpapigil ang babae. Lumapit siya kay Elena, bumulong ng sapat para marinig lamang ng dalawa. Alam mo ba kung sino ka? Ikaw ay dayuhan lang dito. Huwag mong isipin na maaari mong makuha ang hindi mo karapat-dapat. Alam ko ang plano mo.
At hindi ako papayag na masira mo ang buhay ni Khalid. Nagulat si Elena. Paano nalaman ni Layla ang plano nila? Maging si Khalid ay nagulat at nagalit. Paano mo nalaman iyan? Wala kang karapatang makialam dito. Ngumisi si Layla. Parang panalo na siya. Maraming bagay ang hindi mo alam tungkol sa akin, pinsan. At simula ngayon, babantayan ko kayo sa bawat galaw ninyo. Siguraduhin kong hindi magtatagumpay ang inyong panlilinlang. Nang umalis si Layla, naiwan sina Elena at Khalid na puno ng takot. Ang lihim na pinaghirapan nilang itago ay nalantad na. Ngunit higit pa doon, alam na nila na may taong handang sirain ang lahat para sa kanila. At sa gitna ng lahat ng ito, ang damdamin nila sa isa't isa ay lalong lumalalim. Kahit na alam nilang lalo lang silang mapapahamak kung itutuloy nila ito. Mula noong gabing iyon na nagbanta si Layla, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buong mansyon. Ang dating tahimik at payapang paligid ay napalitan ng pakiramdam na may mga matang nakatingin sa bawat galaw. May mga taong nakikinig sa bawat bulong. At may mga bitag na inihahanda sa bawat sulok. Alam ni Elena na wala na silang ligtas na lugar. Kahit sa loob ng sarili nilang tahanan, kahit sa mga sandaling akala nila ay sila lang ang tao sa mundo. Kinabukasan, agad na nagbago ang turing ni Layla sa kanya. Sa harap ng ibang tauhan at mga bisita, nagpapanggap siyang mabait at maunawain. Ngunit sa tuwing sila lang ang magkakasama, ibinabalik niya ang kanyang tunay na anyo. Isang umaga, habang naglilinis si Elena sa sala, dumating si Layla na may dalang mga bagong utos na labis na mabigat at hindi nararapat sa kanyang tungkulin. Kailangan mong linisin ang buong silid-aklatan, ang lahat ng bintana sa ikalawang palapag, at ayusin ang lahat ng damit sa imbakan bago magtanghali, sabi ni Layla, nakapamulsa at tumitingin sa kanya ng may paghamak. Huwag kang magpapahinga hanggat hindi tapos. Hindi mo naman siguro gustong isipin ni Khalid na tamad ka, lalo na't mayroon kang espesyal na utang na loob sa kanya. Nagtiis si Elena. Alam niyang layunin lang nitong mapagod siya, mapabayaan ang kanyang kalusugan, at mapilitan siyang umalis. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Hindi ngayon, hindi pa. Buong araw siyang nagtrabaho ng walang pahinga, hanggang sa sumakit ang buong katawan niya at halos hindi na niya maiahon ang kanyang mga paa. Nang makita siya ni Khalid na nakaupo sa hagdanan at pinipigilan ng pag-iyak, agad niyang nalaman kung sino ang may gawa nito. Nang gabing iyon, kinausap niya si Layla ng masinsinan. Hindi mo kailangang gawin ito sa kanya. Alam kong galit ka, alam mong hindi mo gusto ang nangyayari, pero huwag mong idamay si Elena. Siya ay tumutulong lamang. At wala siyang ginagawang masama sa iyo. Ngumiti lamang si Layla, ngunit walang kasiyahan ang kanyang mga mata. Iniisip mo ba talagang naniniwala akong para lang sa trabaho at sa patunay na iyon ang lahat? Kilala kita, Khalid. Kilala ko kung paano ka tumitingin sa kanya. At kilala ko rin kung paano siya tumitingin pabalik sa iyo. Hindi lang ito tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa kung sino ang makakakuha sa iyo. At hindi ako papayag na manalo ang isang dayuhang katulong kaysa sa akin. Nang marinig iyon ni Khalid, natigilan siya. Alam niyang tama si Layla. Mayroon ng ibang bagay sa pagitan nila ni Elena. Isang bagay na hindi na nila kayang itago kahit gaano pa nila pilitin. Ngunit paano niya aaminin iyon? Paano niya aaminin na ang planong dapat ay maging transaksyon lamang ay unti-unti nang nagiging pag-ibig na puno ng panganib? Bumalik siya sa silid ni Elena at doon ay nakita niyang nakahiga ito at nakatingin sa kisame. Tila nag-iisip ng malalim. Nang makita siya, agad na umupo si Elena at pinunasan ng kanyang mga mata. Sir Khalid, sabi niya ng mahina, hindi po niyo kailangang ipagtanggol ako. Alam ko po ang aking lugar. Kung kailangan ko pong magtiis, magtitiis po ako. Umupo si Khalid sa tabi niya. At sa unang pagkakataon ay hinawakan niya ang kanyang kamay, malambot, mainit at puno ng pag-aalala. Hindi mo kailangang magtiis ng mag-isa, Elena, at hindi mo kailangang tawagin akong sir kapag tayo lang. Mula ngayon, sabihin mong Khalid.
Dahil sa bagay na ito, hindi na tayo amo at katulong. Tayo ay magkasama sa laban na ito. Ang hawak ng kanyang kamay ay nagbigay ng lakas kay Elena, ngunit nagdulot din ito ng takot. Alam niyang kapag tinanggap niya ang paglapit nito, lalo lang silang mapapahamak. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya napigilan ang sarili. Hindi niya kayang tanggihan ang pag-iingat na ipinapakita ng lalaking unti-unti nang nagiging buhay niya. Sa kabilang banda, nakita ni Layla ang lahat mula sa siwang ng pinto. Ang paghawak ni Khalid sa kamay ni Elena, ang malambot na tingin nito, ang pagbabago ng boses nito, lahat ay nakita niya. At sa sandaling iyon, lalo siyang nagalit at nagpasya na gagawin niya ang lahat kahit anong marahas na paraan para paghiwalayin sila ng tuluyan. Ang tawag na iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa buong pagkatao ni Elena. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina at napasandal siya sa matigas na puno ng petsa sa gitna ng hardin. Ang dating payapang tanawin ng mga namumulaklak na halaman at ang tahimik na buhanginan ay biglang nagmukhang malungkot at walang saysay. Sa bawat salitang narinig niya mula sa kanyang tiyahin, parang hinahatak siya pabalik sa katotohanan na ang dahilan ng lahat ng kanyang ginagawa ay nasa panganib na mawala sa kanya. Ma, kailangan ng kalahating milyon ngayon din, Elena. Garalgal ang boses ng kanyang kamag-anak sa kabilang linya. Sabi ng doktor, kung hindi maisasagawa ang operasyon bukas, baka hindi na umabot ang iyong ina. Wala na kaming mahihiraman pa. Lahat ng kapitbahay at kamag-anak ay natulungan na natin noon pa. Napahagulgol si Elena. Tinatakpan ang kanyang bibig upang hindi marinig ng ibang tao sa loob ng mansyon. Ang 40 milyong pangako ay malayo pa. Darating lamang iyon kapag naipanganak na ang bata at naaprubahan na ng ospital ang patunay. Ngunit ngayon, kailangan na niya ng tulong at wala siyang kahit anong halaga sa kanyang bulsa bukod sa kakarampot na ipon mula sa kanyang buwan ng sahod. Nang matapos ang tawag, hindi na niya napigilan ang sarili. Umupo siya sa mainit na buhangin at ibinaon ang mukha sa kanyang mga palad. Ang takot na mawala si Aling Marta ay mas matimbang pa kaysa sa takot na mapahamak siya sa bansa ng mga dayuhan. Sa mga sandaling iyon, tila bumabalik sa kanya ang lahat ng pagdududa. Tama ba ang desisyon kong tanggapin ang alok? Paano kung mawala ang ina ko bago pa ako makabawi? Paano kung sa huli ay wala akong matirang kahit ano? Hindi niya napansin na may lumapit na sa kanya. Isang anino ang tumakip sa kanya at naramdaman niya ang paghaplos ng isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Nang tumingala siya, nakita niya si Khalid. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at ang kanyang mga mata ay parang nakikiramay sa bawat sakit na nararamdaman niya. Narinig ko ang lahat, sabi niya ng mahina, walang halong pagpupumilit. Huwag kang mag-alala, aayusin natin ito ngayon din. Sir, Khalid, itinama niya agad. Nanginginig pa rin ang boses. Hindi ko po kayo pwedeng utangan pa. Ang laki na ng utang na loob ko sa inyo. Paano ko po babayaran iyon? Umupo si Khalid sa tabi niya. Hindi inaalala ang pagdumi ng kanyang mamahaling damit sa buhanginan. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata at sa unang pagkakataon ay hindi na siya ang amo. Hindi rin siya ang nag-aalok ng transaksyon. Siya ay isang taong handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Hindi mo kailangang bayaran ito, Elena. Sabi niya ng may katapatan. Ang pera ay napapalitan. Ngunit ang buhay ng iyong ina ay hindi. At higit sa lahat, hindi ko kayang makita kang nagdurusa ng ganito. Mula noong tinanggap mo ang alok ko, hindi ka na lang basta katulong para sa akin. Ikaw ang nag-iisang taong nagbigay sa akin ng pag-asa noong akala ko ay mawawala na ang lahat. Kinabukasan, nailipat na agad ang pera sa ospital sa Cebu. Nakausap din ni Elena ang doktor at sinabing matagumpay ang operasyon at ligtas na ang kanyang ina. Ang balitang iyon ay nagbigay ng ginhawa sa kanyang puso, ngunit nagdulot din ito ng mas malalim na pagkalito dahil ang pagtulong ni Khalid ay hindi na parang pagtulong sa isang kasundo lamang. Ito ay puno ng pagmamahal at pag-aaruga na hindi niya inaasahan. Ngunit hindi nagtagal, nalaman ito ni Layla.
Nang makita niya ang mga dokumento ng paglilipat ng pondo at ang tawag na galing sa Pilipinas, lalo siyang nagalit. Sa kanyang isipan, hindi na lang ito tungkol sa trabaho o sa patunay ng pagiging ama. Ito ay patunay na si Khalid ay handang ibigay ang lahat para sa babaeng iyon. Isang gabi, habang naglalakad si Elena pabalik sa kanyang silid, hinarang siya ni Layla sa madilim na pasilyo. Ang kanyang mukha ay halos hindi makilala sa galit at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Ginagamit mo na talaga siya, hindi ba? Bulong ni Layla, puno ng puot. Binibigyan ka niya ng pera, binibigyan ka ng atensyon, habang ako na matagal nang nagmamahal sa kanya ay itinataboy niya. Ngunit huwag kang magpakasaya. Hindi pa tapos ang laban. May alam akong bagay na sisira hindi lang sa iyong pangalan, kundi pati na rin sa iyong kinabukasan. Nagulat si Elena, ngunit hindi na siya natakot ng tuluyan. Dahil sa sandaling iyon, naintindihan na niya, hindi na siya nag-iisa, mayroon siyang kakampi, at mayroon siyang lalaking handang ipagtanggol siya. Ngunit alam din niyang ang banta ni Layla ay hindi biro. Ano kaya ang lihim na hawak ng babae na kayang sirain silang lahat? Ang pagdating ng opisyal ng embahada ay parang bagyo na biglang humampas sa payapang mansyon. Walang pasabi, walang babala, bigla na lamang itong tumayo sa harap ng pinto. Kasama ang 2 tauhan ng lokal na pulisya. At humiling na makausap si Elena ng pribado. Sa sandaling iyon, naramdaman ng dalaga na parang hinihigop ng lupa ang kanyang mga paa. Alam niyang gawa ito ni Layla. Ito ang kanyang banta, ang sandatang inihanda niyang sirain siya ng tuluyan. Dinala siya sa isang silid na malayo sa lahat ng ibang bahagi ng bahay. Ang hangin ay tila naninikip, at ang bawat tanong ng opisyal ay parang martilyong pumapalo sa kanyang dibdib. Ipinakita sa kanya ang mga nakasulat na pahayag, mga salitang tila galing sa kanya, nagsasabing siya ay sapilitang pinilit ni Khalid, na hindi siya binibigyan ng pagkakataong umalis, at na ang lahat ng usapin tungkol sa bata ay gawa ng takot at pananakot. Mayroon ding mga pekeng katibayan, mga resibo ng pagbili ng gamot na binago ang petsa, mga kwentong gawa-gawa lamang tungkol sa pagkakasakal at pagpapahirap sa kanya. Kung totoo ang lahat ng ito, sabi ng opisyal ng seryoso, maaaring ipadala ka agad pabalik ng Pilipinas nang walang dala-dala at maaaring harapin ng iyong amo ang matitinding parusa dito. Ngunit bago tayo magpasya, nais naming marinig ang iyong sariling salita. Totoo ba ang lahat ng ito, Elena? Nanginginig ang buong katawan ni Elena. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sabihin ang buong katotohanan. Ngunit paano? Kung aaminin niya ang tunay na dahilan, kung ilalahad niya ang alok na 40 milyon at ang patunay na kailangan ng ospital, hindi lamang si Khalid ang mawawalan ng trabaho. Mawawalan din siya ng karangalan at maaaring ituring na immoral at ilegal ang kanilang kasunduan sa harap ng batas ng parehong bansa. Nasa gitna siya ng 2 patibong, manatiling tahimik at sirain ang pangalan ng lalaking tumulong sa kanya o magsalita at sirain ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, bumukas ang pinto. Pumasok si Khalid, hindi nagmamadali, hindi natatakot, kundi puno ng determinasyon. Kasama niya ang kanyang abogado at ang mga kamay niya ay may hawak na mga dokumentong maingat na inayos. Hindi niyo kailangang magsalita ng mag-isa, Elena, sabi niya ng mahinahon bago tumingin sa opisyal. Alam ko kung sino ang nagpadala ng mga paratang na ito at mayroon akong lahat ng patunay na walang katotohanan ang lahat ng sinabi nila. Inilatag niya ang lahat, mga tala ng sahod na ibinigay niya kay Elena buwan-buwan, mga sulat at mensahe ng pagtatanong ng kalagayan ng ina nito, mga resibo ng tulong na ipinadala ng kusa at walang kapalit. Ipinakita rin niya ang mga tala ng oras, mga larawan, at mga pahayag ng ibang tauhan na nagpapatunay na malaya at ligtas ang dalaga sa loob ng mansyon. Hindi niya binanggit ang tunay na dahilan ng kanilang kasunduan. Sa halip, ipinaliwanag niyang ang mga tulong ay dahil matagal na niyang nakikita ang sipag at kabutihan ni Elena at nais niyang tulungan ang pamilya nito. Nang marinig ito at makita ang mga ebidensya, unti-unting nawala ang pagdududa sa mukha ng opisyal. Tumingin siya kay Elena at nagtanong muli,
Ikaw ba ay nasa ilalim ng takot o sapilitan? Huminga ng malalim si Elena. Tumingin ng diretso kay Khalid bago sumagot ng may tapang. Hindi po. Nandito ako dahil pinili ko po ito. At hindi po ako pinipilit ng sino man. Lumabas ang opisyal matapos ang mahabang pagpapaliwanag. At sinabing ititigil na nila ang investigasyon dahil walang sapat na batayan ng mga paratang. Ngunit kahit ligtas na sila sa batas, hindi pa rin sila ligtas sa loob ng kanilang mga puso. Nang maiwan silang dalawa sa silid, naramdaman ni Elena ang bigat ng lahat. Salamat, sabi niya, nanginginig pa rin ang boses. Kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tinitigan siya ni Khalid at sa pagkakataong iyon ay hindi na niya itinago ang nararamdaman. Hindi kita iiwan sa gitna ng laban, Elena. Mula noong tinanggap mo ang alok ko, naging bahagi ka na ng buhay ko. At ngayon, alam ko na hindi lang ito tungkol sa trabaho, o sa patunay, o sa pera. Ikaw ang naging dahilan kung bakit muling nagkaroon ako ng halaga ang buhay ko. Sa labas ng bintana, nakasilip si Layla. Nakita niya ang paglapit ng dalawa, naramdaman niya ang pagmamahal na nag-uugnay sa kanila, at sa sandaling iyon, alam niyang hindi na sapat ang mga kasinungalingan at paratang. Kailangan na niyang gumamit ng mas matinding paraan kahit pa magdulot ito ng panganib sa lahat. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang bumigat. Tila may halong lamig na hindi galing sa aircon kundi mula sa aninong dahan-dahang lumalapit sa higaan ni Elena. Ang tanging liwanag ay galing sa kalahating buwan na tumatagos sa manipis na kurtina at dito nakikita ang nanginginig na kamay na may hawak na maliit na bote. Ang likido sa loob ay kumikinang ng mapanganib. Parang laso na naghihintay lamang na ibuhos. Si Layla. Hindi na siya nagtatago. Ang kanyang mukha ay balot ng puot at pagkahibang. Ang dati niyang maayos na buhok ay magulo. At ang kanyang mga mata ay parang hindi na nakikita ang katotohanan. Sa isip niya, kung hindi makukuha ni Khalid ang kanyang pagmamahal ng malaya, at kung mananatili siyang nakatali sa babaeng dayuhan na ito, mas mabuti pang mawala na ang lahat ng nag-uugnay sa kanila. Dahan-dahan niyang itinaas ang bote, handang ibuhos ang laman nito sa mukha ni Elena habang ito ay natutulog pa. Ngunit biglang tumunog ang telepono sa tabi ng kama. Ang matinis na tunog ay pumutok sa katahimikan at nagising si Elena nang bigla. Nakita niya ang babaeng nakatayo sa tabi niya, ang nakataas na kamay at ang nakakatakot na tingin nito. Napasigaw siya sa gulat. At agad na tumakbo si Layla palabas ng pinto bago pa man makalapit ang ibang tao. Ang sigaw ni Elena ay umaling-aungaw sa buong mansyon. Ilang sandali pa, dumating si Khalid na humahangos kasama ang mga bantay. Nang makita niyang ligtas si Elena kahit na nanginginig pa rin sa takot, agad niyang niyakap ito ng mahigpit. Hindi na alintana kung sino ang makakakita, kung ano ang iisipin ng iba. Sa sandaling iyon, wala ng amo at katulong. Wala ng plano at kasunduan. Dalawang puso na lamang na nagmamahalan at nagtatanggol sa isa't isa. Nang magpakalma na sila, inamin na ni Khalid ang lahat sa kanyang mga tauhan at nagpadala siya ng mga tao upang hanapin si Layla. Ngunit higit pa rito, sa gabing iyon ay hindi na nila itinago ang nararamdaman nila. Umupo sila sa tabi ng bintana, nakatingin sa malawak na disyerto, at inilahad ang bawat salitang matagal na nilang kinimkim. Akala ko noong una ay transaksyon lang ito, sabi ni Khalid. Ang boses ay puno ng pagsisisi at pag-amin. Akala ko ay magbibigay lang ako ng pera, ikaw ang magbibigay ng patunay, at maghihiwalay tayo ng walang damdamin. Ngunit habang nakikita kitang magtiis, habang naririnig ko ang pagmamahal mo sa iyong ina, habang nakikita ko ang kabutihan ng iyong puso, kahit na ikaw ay nasa gitna ng hirap, napagtanto kong hindi na ito tungkol sa akin o sa aking trabaho. Tungkol na ito sa atin. Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay. Ang luha ay tumutulo sa kanyang pisngi, ngunit hindi na dahil sa lungkot. Dahil sa ginhawa ng pagkakaunawa. Ako rin po, akala ko ikapalit lang ako ng buhay ng aking ina. Ngunit ipinakita niyo sa akin na hindi ako nag-iisa. Na ang pagmamahal ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin.
Minsan ay dumarating ito sa gitna ng dilim, sa gitna ng pangako na akala mo ay walang puso. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Ang pagtatangka ni Layla ay patunay na handa itong sirain ang lahat. At kinabukasan, ang kinatatakutan nila ay dumating na, hindi na lamang sa mansyon, kundi sa mismong ospital kung saan nagtatrabaho si Khalid. Ibinunyag ni Layla ang lahat ng detalye ng kanilang kasunduan sa mga namumuno, ang alok na 40 milyon, ang dahilan ng pagkakaroon ng anak, at ang lahat ng sikretong iningatan nila ng matagal. Ang balita ay kumalat ng mabilis. Ang ospital ay nagpadala ng paanyaya para sa isang formal na pagdinig, at sinabing kailangang magpaliwanag si Khalid sa loob ng 3 araw. Kung hindi makapagbibigay ng kasiyasyang paliwanag, hindi lamang siya matatanggal sa trabaho. Maaari rin siyang harapin ng parusa ng batas. At maaaring ipadala pabalik si Elena sa Pilipinas nang walang dala-dala at walang pag-asa na makita pa muli ang lalaking kanyang minamahal. Sa gabing iyon, habang nakatingin si Aling Marta sa larawan ng kanyang anak sa Cebu, naramdaman niyang may malaking pagsubok na darating. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa malayong Saudi, ngunit alam niyang ang kanyang anak ay nakikipaglaban, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa pagmamahal na hindi niya pa nakikilala. Ang silid ng pagdinig sa loob ng punong tanggapan ng ospital ay malamig, maaliwalas at puno ng matitinding tingin. Sa harap nito ay nakaupo ang 5 pinakamataas na opisyal ng institusyon, mga taong may hawak sa kinabukasan ni Khalid. Ngunit ngayon ay tila naghihintay lamang ng pagkakataong sirain ang kanyang pangalan. Sa gilid, nakatayo si Layla. Nakangiti ng lihim, panatag na panalo na siya. Sa likod naman ni Khalid ay si Elena, nakapamulsa ng mahigpit at handang harapin ang kahit anong hatol dahil alam niyang hindi na ito mag-isa. Binasa ng punong opisyal ang mga sumbong. Ang hindi karaniwang kasunduan, ang paggamit ng posisyon para makakuha ng pabor, at ang pagtatago ng katotohanan sa institusyon. Kung aaminin mo ang lahat ng ito, sabi niya ng may diin, matatanggal ka agad sa serbisyo at ipapasa namin ang kaso sa mga autoridad. Ngunit kung itatanggi mo pa, mayroon kaming sapat na ebidensya para patunayan na totoo ang lahat ng paratang ni Layla. Huminga ng malalim si Khalid. Tumingin muna kay Elena bago humarap muli sa mga opisyal. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Sinabi niya ang lahat nang walang itinatago. Tama po ang lahat ng sinabi nila. Inalok ko si Elena ng 40 milyong piso para ipanganak ang aking anak. Upang patunayan na may kakayahan akong magkaroon ng anak. Ginawa ko ito dahil sa inyong patakaran na nag-uutos na ang lahat ng namumuno sa departamento ay dapat may patunay ng kakayahang magkaanak bago manatili sa pwesto. Nagkagulo ang mga opisyal, ngunit hindi pa doon nagtapos si Khalid. Ngunit mayroon kayong hindi alam, dagdag niya, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang patakarang ito ay hindi batas ng bansa. Ito ay inyong sariling panukala na walang siyentipikong batayan. Sinasabi ninyong ang kawalan ng kakayahang magkaanak ay tanda ng kahinaan o kawalan ng katatagan. Ako ay isang espesyalista sa kalusugan ng lalaki. Alam ko na ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa kakayahang magbuntis lamang. Ito ay nasusukat sa pagmamahal, sa pag-aaruga at sa kakayahang maglingkod sa kapwa. At higit pa rito, lumingon siya kay Layla at ang tingin niya ay puno ng katotohanan na hindi na kayang itago. Si Layla ang mismong nagmungkahi ng patakarang ito sa inyo. Ginamit niya ang kanyang posisyon para pilitin akong sumunod sa gusto niya, umaasang kapag natakot ako, papayag akong pakasalan siya. At ang mga paratang na inihain niya laban kay Elena ay pawang mga kasinungalingan. Mayroon akong mga saksi at dokumento na nagpapatunay na siya ang nagbalak na saktan si Elena at sirain ang aking pangalan. Ipinasa niya ang mga patunay, mga mensahe, tala ng pagpupulong, at pahayag ng mga tauhan na nakakita sa pagtatangka ni Layla. Unti-unti, nawala ang ngiti sa mukha ng babae. Napagtanto niyang sa pagnanais niyang sirain ng iba, siya mismo ang nahulog sa sarili niyang bitag. Tumayo ang punong opisyal at tumingin kay Layla.
Ipinagbabawal namin ang ganitong uri ng panlilinlang at paggamit ng kapangyarihan. Simula ngayon, ikaw ay sinuspinde sa serbisyo habang iniimbestigahan ang iyong mga gawain. At tungkol sa patakarang iyong iminungkahi, ipapawalang bisa na namin ito agad. Hindi ito nararapat sa isang institusyong nagtataguyod ng katarungan at pag-unawa. Lumabas si Layla sa silid ng nakayuko, puno ng kahihiyan at galit na nauwi sa wala. Ngunit kahit na nalinis na ang pangalan ni Khalid, hindi pa rin tapos ang lahat. Lumingon ang punong opisyal sa kanya. Ang patakaran ay binago na. Ngunit ang kasunduan ninyo ni Elena ay nananatiling labag sa mga pamantayan ng ating institusyon. Hindi namin kayo parurusahan ng batas, ngunit kailangan naming malaman, ano na ang gagawin ninyo ngayon? Ipagpapatuloy niyo pa ba ang plano? Tumingin si Khalid kay Elena, at sa sandaling iyon ay alam na nila ang sagot. Hindi na ito tungkol sa patunay, hindi na sa trabaho, hindi na sa pera. Ito ay tungkol sa kanilang dalawa at sa buhay na nabubuo na sa pagitan nila. Ang plano ay magbabago po, sagot ni Khalid ng may ngiti. Hindi na ito magiging transaksyon, magiging pamilya na po ito. Sa kabilang banda, nakatanggap ng tawag si Aling Marta sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi na ito tungkol sa sakit o sa pera, kundi tungkol sa pag-asa at sa pagbabalik ng kanyang anak na may dalang bagong simula. Ang init ng Cebu ay ibang-iba sa init ng Saudi. Dito, ang init ay may halong amoy ng dagat, ng sariwang lupa at ng mga pagkaing pamilyar sa pandaman ni Elena. Paglapag ng eroplano, naramdaman niyang tila bumabalik siya sa sarili niyang tahanan matapos ang 5 taon ng paglalakbay sa malayong lupa. Sa tabi niya ay si Khalid na nakatingin sa paligid ng may pagkamangha at paggalang dahil alam niyang dito nakatago ang pinagmulan ng babaeng nagpabago sa kanyang buong pagkatao. Nang makarating sila sa maliit ngunit maaliwalas na bahay ng pamilya ni Elena, nandoon na si Aling Marta, nakatayo sa pintuan. Ang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa kanyang anak na may dalang bagong buhay sa kanyang sinapupunan. Agad na niyakap ng ina ang anak at nang lumingon ito kay Khalid, hindi niya nakita ang isang mayamang amo o dayuhan. Nakita niya ang isang lalaking tapat, mapagkumbaba at handang ibigay ang lahat para sa kanyang anak. Maraming salamat po, sabi ni Aling Marta habang inaabot ang kamay ng lalaki. Hindi ko inakalang darating ang araw na may magmamahal sa aking anak ng ganito kalalim. Ngunit mayroon pa siyang gustong sabihin. Inalalayan niya silang pumasok sa loob at kinuha mula sa aparador ang isang luma ngunit maingat na nakatuping litrato. Ipinakita niya ito sa kanila, isang larawan ng isang binata at dalaga. Matagal na panahon na ang nakalipas. Ito ang lihim na itinago ko ng matagal. Simula ni Aling Marta, ang boses ay puno ng damdamin. Ang aking ama, ang lolo ni Elena ay isang manggagamot din. Noong panahon ng digmaan, tinulungan niya ang isang pamilyang Arabo na nagtatago sa ating lalawigan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang kaalaman at huling lakas para mailigtas ang kanilang pamilya. Bago sila umalis, nangako ang ama ng pamilyang iyon, balang araw, babalik sila para suklian ang kabutihang ipinakita ng ating angkan. Akala ko ay balewala na lamang iyon, isang pangako sa gitna ng dilim. Ngunit ngayon, nakikita ko na hindi nagkamali ang tadhana. Hindi mo binigay ang sarili mo para sa pera, Elena. Hindi ka dumating sa kanya para lamang magpatunay. Dumating kayo sa isa't isa dahil iyon ang pagbabayad ng utang na loob ng langit sa kabutihang ipinakita ng ating pamilya noon pa man. Napatingin si Khalid kay Elena at sa sandaling iyon ay naintindihan nila ang lahat. Ang 40 milyong piso, ang pagpapatunay na hindi siya baog, ang lahat ng pagsubok at paghihirap, ito ay mga hakbang lamang patungo sa isang bagay na mas dakila, ang pagtupad sa pangako at ang pagbuo ng pamilyang pinag-ugnay ng tadhana bago pa man sila ipinanganak. Paglipas ng ilang buwan, isinilang ni Elena ang isang malusog na sanggol na lalaki. Hindi na kailangan ng patunay sa ospital, hindi na kailangan ng mga kasunduan.
Ang kanyang pagdating ay simbolo ng pagkakaisa ng dalawang magkaibang mundo at ng pagtatagumpay ng pagmamahal sa lahat ng hadlang. Ibinigay nila ang pangalang Amir, na ang ibig sabihin ay pinuno o prinsipe. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil siya ang magpapatuloy ng kabutihang sinimulan ng kanilang mga ninuno. Ginamit nila ang ipinangakong halaga hindi lamang para sa kanilang sarili. Nagpatayo sila ng maliit na klinika sa baryo ni na Aling Marta, kung saan malayang nakakapagpagamot ang mga mahihirap. Bumalik din sila sa Saudi paminsan-minsan, hindi bilang amo at katulong, kundi bilang mag-asawang naglilingkod sa ospital at nagtutulungan para baguhin ang mga maling paniniwala. Si Layla naman ay kailanman na hindi na nakita pa. Naglaho siya sa gitna ng kahihiyan, habang ang kanyang dating pwesto ay napunan ng mga taong mas may malasakit at katapatan. Sa huli, napagtanto ni na Elena at Khaled. Ang dangal ay hindi nawawala kapag ikaw ay nag-aalay ng sarili para sa mahal mo. Ang tunay na yaman ay hindi ang perang hawak mo, kundi ang pagmamahal na ibinibigay mo at ang kabutihang ipinapamana mo sa susunod na henerasyon. Ang alok na akala nila ay transaksyon lamang ang naging daan para matuklasan nila na sa kabila ng lahat ng pagkakaiba at layo ng mundo, ang tadhana ay laging naghahanda ng paraan para pagbuklurin ang mga pusong nararapat sa isa't isa. Wakas,